Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa post ng isang retired two-star general tungkol sa kalunos-lunos pangilabot na kalagayan natin dahil sa tension sa West Philippine Sea. Kaya gusto ko lang i-remind na meron tayong stock ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-order sa number na ito, 0916-9000-997. First come, first serve basis dahil limited ang stock. First week of July ang delivery. Okay, isa sa very active na retired general sa social media, si Major General Romeo V. Pocis. Panahon ng eleksyon ng 2022, isa siya sa mga avid supporter ng candidate BBM. Siya yung nag-initiate noon ng manifesto ng mga retired generals. At ang dami nagbigay suporta sa kandidatong Bongbong Marcos Jr. With the hope na bayan babangon muli. So, ito na ngayon. 2 years na ang Presidente Marcos Jr. Kaya lang, nasa delikadong sitwasyon tayo ngayon. Okay. Ito po ang post ni General Pocis. Ang title niya is Philippines Catch-22 Situation in the South China Sea. Ang Catch-22, ibig sabihin ito po yung kabaliktaran ng win-win. You are always on the losing side. Basta, tungkol daw ito sa mga piloto nung World War II, yung mga bomber pilots. Basta, sabi niya, the Philippine government is mired in a catch-22 situation. Talo palagi. Walang panalo. The decision to confront directly China instead of bilateral negotiation or diplomacy will result in deaths on the Philippine side. So kung magresulta sa death, ibig sabihin giyera ang patutunguhan nito. So, tanong niya, is China serious in its claims in the South China Sea? Sagot is yes. Binanggit niya yung long history of China na they suffered a century of humiliation by foreigners. Okay? So ngayon, na isa na silang superpower, hindi na nila ipapahintulot na ang mga foreigners, specifically US, ang mag-dictate sa kanilang gustong mangyari. Okay? So, it will definitely, sabi niya, China will definitely back up its claim sa South China Sea with military might and impose its will. In the eyes of China, its territorial claims is superior to the sovereign rights claim of the Philippines and all other claimant countries. So, ulitin ko seryoso ang China. Yung kanyang 9 or 10 dash line, talagang igigiit niya yun despite yung ruling ng PCA, yung Court of Arbitration. Bali, wala sa kanya yun. Yan ang in the eyes of China. So yung sovereign rights natin, other countries, bali wala yun. Talagang ipupus niya no matter what happens, even if it means war. Talagang sa China yan. Yun, sa paningin nila
In-explain lang ni General Pukis yung perspective mindset of China, and I agree. Okay, ito na. Ang position ng government natin is we will not fire the first shot, which is good. So ano lang, kalmado lang. So yun ang nangyari sa latest incident sa Ayungin Shoal. Nagdalag armas ang ating mga tropa, kailang pandepensa lang. So kawawa sila. Itak, palakol, bangkaw lang gamit ng Chinese Coast Guard. Wala. Nakakaya yung nangyari sa atin kasi nga ayaw natin mag-fire ng first shot. So ang tanong, who will fire the first shot? Ito, sabi niya, even if the Philippines will not fire the first shot, China will. In due time, it will blast the Sierra Madre to its meterence. Darating ang panahon, China will fire the first shot at pasasabugin yung Sierra Madre na yan. Okay? Ginawa niya na yan sa Vietnam noong 1988. Halos 100 Vietnamese ang namatay. So hindi nagbibiro ang China sa kanyang claim sa West Philippine Sea, South China Sea. Naghihintay lang ng tamang panahon. Okay. So kung ano yung ginawa ng ng China sa Vietnam noong 1988, it will also sink Philippine ships and mow down Filipino soldiers or sailors at or near the vicinity of Ayungin Shoal. Bakit? Okay, ito. China, take note China knows that the Philippines cannot fight back as effectively in the South China Sea. And if the Philippines uses its full might, missiles will rain down on Philippine mainland. Agree ba kayo dito? Hindi natin kaya ng China. Let's be realistic. Tapang, yes, matapang. Kailang anong silbi ng tapang natin kung firepower ang pag-usapan? Meron akong nakitang post, nakakatuwang post, yung handa na ba tayo sa gira, kinompare, yung tanks, ilan ang tanks natin compare sa China? Libo-libo ang China, sa atin ilang few hundreds lang. Airplane, libo-libo ang China, sa atin kaunti, warship, ganun din. Kailang anong meron tayo nawala sa China? Nako, libo-libo ang ating mangkukulam, ang ating mga aswang, ang mga sangre, ang mga Cardo Dalisay, ang mga Tulfo Brothers. Joke lang ito. That's reality. Hindi natin talaga kaya ang China. Okay. Next. Nandiyan naman ang US. May mutual defense treaty tayo sa US. At palaging salita, pronouncement ng US leaders, ironclad commitment daw ang suporta nila sa atin. In case na magkagera tayo with China, nandyan silang tutulong. Okay, ano ang opinion ni General Pukis? Sabi niya, China knows that the US will not respond to directly engage China to help the Philippines despite the Mutual Defense Treaty. I agree. Never. Yung US, hindi tayo tutulungan. Makipagpustanak niya. Tulungan nila tayo in terms of dollars, billions of dollars, equipment, ammunition, pangyera. Bibigay ka lang sila. No way. Hindi sila lalaban ng harap-harapan. Bakit? Sabi niya, the US, aware of mutually assured destruction caused by nuclear bombs, does not directly fight a peer level force or a fellow superpower. Sinong luko-luko
na alam mo ang kalaban mo, pwede siyang magpalipad, magpaulan ng missiles papuntang US territory. Parehas na madidestroy ang US and China pag nagkagyera. So, bakit ka makikipagyera sa isang superpower na parehas kayong talo? Ganun lang yung kasimple. Kaya, I believe na ang US, ginagatungan lang tayo para lumaban sa China. Ginagamit ang ating nationalistic fervor, yung pagiging Pilipino na let's defend our territory. Tama yun. Depensahan natin. Laban tayo, patay kung patay. Kaya lang, huwag tayong aasa sa tulong ng Amerika. Hindi yan makikipagyera sa isang superpower. Lalo na, nandyan pa ang Russia. Ang Russia handang tumulong sa China. In the same manner na ang China tumutulong sa Russia in its war against Ukraine. Nandyan pa ang North Korea, yung tatlo, triangle na yan, triad na yan. Kaya huwag po tayong umasa sa US. Well, kaibigan natin ng US. Let's be friends with US. Maraming naitulong ang US sa atin. Yung American ideals of freedom, democracy, justice, and everything. Ang ganda, liberty. Kaibiganin natin ang Amerika. Let's trade with America. Hindi natin kaaway ang Amerika. In the same manner na huwag din natin awayin ang China over rocks, shoals, waters. It's not worth dying for. But kung kinakailangan, why not? Sige. Kailangan, huwag po tayong palinlang sa promise na tutulungan tayo ng Amerika. Never. Dadaan pa yan sa US Congress, yung Mutual Defense Treaty na yan. Sabi nga ni General Poques, may gera na ang Ukraine and Russia at nandun na, sumusuporta na ang US doon sa gera sa Ukraine. May gera na sa Middle East, sa Gaza, sumusuporta. Ma-spread out na yung kanyang resources, forces kung makikipaggera pa siya sa Pilipinas over yung South China Sea na yan. Wala na yan. So, what must we do? So, mayroon siyang offer na solusyon. So, what must we do? Sabi niya, take the diplomatic side. Talk bilaterally with China without the influence from outside forces. US. Sabi niya, despite the dispute, we will reap benefits like Vietnam now if we will not act as a puppet of the US, China's real adversary. Palagi niyang sinasite yung Vietnam na noong 1988, nagkagulo na, namatayan na ang Vietnam. Ngayon, okay na ang relasyon ng Vietnam at ang China. Inalaw na ng US na ang Vietnam, i-develop niya yung kanyang reefs, mga shoal. Minimilitarize na ng Vietnam yung kanyang mga isla-isla doon. Nung una nag-aaway. Tapos ang mga Vietnamese fishermen, inaalaw na ng China na mangisda sa mga contested waters na yan. Yun ang reklamo ng ating mga mangingisda sa Zambales. Sabi ng isang babae na nagsalita sa hearing sa Congress. Sabi, bakit kami lang Pilipino ang pinagbabawalan ng China? Ang daming Vietnamese doon, nangingisda, hindi naman nila ginagalaw. That's because of foreign policy. Ang Vietnam, hindi siya naging tuta ng Amerikano. O di walang problema. Panahon ni PRRD, hindi siya nagpatuta sa mga Amerikano. Di walang problema. Ang problema ngayon, dahil ang ating administrasyon naging tuta na ng Amerikano. Yun po ang problema. So, ito na, medyo mabigat itong last paragraph ni General Poques. Swallow our pride, even if it is painful.
Despite pronouncement of support by some countries, the sad reality is nobody will help us during crunch time. Ano na lang daw, swallow our pride, makipag-usap sa China at pag-usap na tayo-tayo lang, walang influence ng other forces kasi ang ayaw ng China yung nai-influensyahan tayo ng ibang bansa. Pwede mapag-usapan yan, tayo-tayo lang. Kung nagawa noon ni PRRD, bakit hindi ngayon? Kung nagawa noon panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, nakikipag-usap sa China. Bakit hindi? Nagkaroon na ng sigalot nung panahon ni Pinoy dahil nagpatuta siya sa Amerika. So, ang problema is Amerika, hindi po ang China.